pasipikasyon at kooptasyon. Sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, dalawang patakaran ang sabay na ipinatupad upang mawakasan ang paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan: ang pasipikasyon at kooptasyon. Bagamat magkahiba ang pamamaraan, iisa ang layunin ng mga ito: ang tuluyang pagpapasuko at pagkontrol sa mga Pilipino. Pasipikasyon. Ginamit ng mga Amerikano ang patakarang pasipikasyon upang supilin ang lumalakas na damdaming makabayan ng nakararaming Pilipino. Layunin nitong buwagin ang anumang kilusang nasyonalista na patuloy na lumalaban para sa ganap na kasarinlan. Sa ilalim ng patakarang ito, malinaw na naipakita ang kabalintunaan ng tinaguriang benevolent assimilation o makataong asimilasyon dahil ang mga ipinatupad na batas at hakbang ay hindi makatao at pabor lamang sa interes ng mga Amerikano, hindi ng mga Pilipino. Isa sa mga unang batas sa ilalim ng pasipikasyon ay ang pagbabawal sa pamamahayag noong 1899. Lalo na ang mga balita o artikulong nagtataguyod ng kalayaan ng Pilipinas o bumabatiko sa mga patakaran ng mga Amerikano. Isa pang halimbawa ng kalupitan ay ang pagpapatapon sa Guam noong Enero 1901 sa mga Pilipinong tinaguriang irreconcilables, kabilang sina Apolinario Mabini, Artemio Ricarte, Pablo Ocampo at Melchora Aquino. Ang mga ito ay mga lider ng kilusan para sa kalayaan na hindi kailanman sumuko sa pananakop. Ipinagbawal din sa mga Pilipino ang pagtatatag ng mga partidong politikal na may layuning itaguyod ang kasarinlan. Kooptasyon. Ang ikalawang patakarang ginamit ng mga Amerikano ay ang kooptasyon o co-optation. Ito ay isang estratehiyang ginamit upang hikayatin ang mga Pilipinong lider na agad nanumpa ng katapatan sa pamahalaang Amerikano. Karaniwan silang mula sa mga mayayamang pamilya o dating opisyal ng pamahalaan. Sa ilalim ng kooptasyon, ginawaran ng mga posisyon sa pamahalaan ang mga Pilipinong sumuporta sa mga Amerikano. Dahil dito, unti-unting naging mapayapa at maayos ang kalagayan sa ilang bahagi ng bansa. Itinuro rin ng mga Amerikano ang kanilang sistemang edukasyonal, pamamahalang lokal at kalakalan na nagsilbing paghahanda ng mga Pilipino sa pamahalaang sibil. Ang Komisyon ng Pilipinas. Upang mas maayos na mapamahalaan ng bansa, bumuo si Pangulong McKinley ng mga pangkat na magsisiyasat sa kalagayan ng Pilipinas. Tinawag itong Komisyon ng Pilipinas, Philippine Commission. Komisyong Sherman 1989. Itinatag noong Enero 20, 1899 sa pamumuno ni Jacob G. Sherman. Layunin ng komisyong ito na ipaunawa sa mga Pilipino ang layunin ng Estados Unidos. Siyasatin ang kalagayan ng bansa. Magrekomenda ng uri ng pamahalaang angkop sa Pilipinas. Komisyong Taft 1900. Pinamunuan ni William H. Taft ang komisyong ito ay dumating sa Pilipinas noong Hunyo 3, 1900. Inatasan nito na paunlarin ang kabuhayan ng mga Pilipino. Ituro ang wikang Ingles sa mga paaralan. Magbalangkas ng mga batas para sa pagtatatag ng mga pamahalaang panlalawigan at pambayan. At itaguyod ang sistemang edukasyonal at serbisyong sibil. Pagsisimula ng pamahalaang sibil. Sa ilalim ng Spooner Amendment, Marso 2, 1901, itinatag ang pamahalaang sibil na pumalit sa pamahalaang militar. Noong Hulyo 4, 1901, formal na pinasinayaan ng pamahalaang ito sa Maynila sa pamumuno ni William H. Taft, ang unang gobernador sibil na kalaunan ay tinawag na gobernador general noong 1905. Bilang gobernador sibil, sinanay ni Taft ang mga Pilipino sa pamumuno. Inaprobahan ng Kongreso ng Amerika ang Batas Pilipinas o Batas Cooper noong 1902 na nagbigay daan sa pagkakaroon ng mga kinatawang Pilipino sa Kongreso ng Estados Unidos, pagkakataon para sa mga Pilipinong mamuno sa mga bayan at lalawigan. Ilan sa mga Pilipinong nabigyan ng mataas na posisyon ay sina Cayetano Arellano, unang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman, Gregorio Araneta, unang Pilipinong kalihim ng pananalapi at katarungan, Trinidad Pardo de Tavera, Benito Legarda, Jose Losoriaga at Rafael Palma, miyembro ng Komisyon Taft. Iba pang reforma at patakaran.
Naipamahagi sa mga magsasaka ang ilang lupang dating sakop ng mga prayle. Itinatag ang Department of Sanitation and Transportation para sa kalinisan at kaayusan sa lungsod ng Maynila. Noong 1903, isinagawa ang kauna-unahang census sa Pilipinas sa pangunguna ni General Sanger. Ang Marso 2, 1903 ay kinilalang Census Day. Pamumuno ni William H. Taft. Si William H. Taft ay naging malapit sa damdamin ng mga Pilipino dahil sa kanyang makataong pamumuno. Kilala siya sa linyang, "Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino." Ito ang nagpapatunay sa kanyang sinseridad na matulungan ang bansa. Dahil dito, iginagalang at hinangaan siya ng maraming Pilipino. Matapos ang kanyang panunungkulan, sinundan siya ng mga sumusunod na gobernador general. Luke E. Wright, noong 1904 hanggang 1906, Henry C. Ide noong 1906, James F. Smith noong 1906 hanggang 1909, at William C. Forbes noong 1909-1913.